The Philippines in one single app. Conveniently access government service online. Avoid long lines, face-to-face, and paper-based transactions. Introducing the eGov.ph Super App. It is the Philippines' first one-stop shop platform for local and national government services that will streamline processes and transactions and bring a total ease of doing business to all Filipinos. E-government priority projects can also be integrated, like job creation, travel, investments, agriculture, and e-commerce. E-government services from both national and local governments can also be featured. The DICT signed Memoranda of Understanding with 26 government agencies. The fast and secure digital process for identity verification without the required physical documents or face-to-face interaction. The verification process is powered by eGov AI with electronic Know Your Customer or eKYC capability. Using the eGov eKYC, a national digital ID can be generated via the Philippine Statistics Authority PhilSys integration. A one-stop shop app feature that allows you to access all national government services, powered by single sign-on. It essentially provides Filipinos with access to an online one-stop shop that offers a variety of LGU services such as applying for clearances, certifications, and permits. In partnership with DOLE, CHED, TESDA, and other agencies, citizens can now build their simple resume to be accessed by local and foreign job providers. In partnership with the DOT and DILG, information on all tourism spots can be aggregated in a single platform. The DICT is working closely with the DFA, DOT, and the Bureau of Immigration to implement the Philippine e-Visa portal for easier entry of tourists into the country. In partnership with the Bureau of Quarantine, Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Department of Health, Department of Tourism, and Department of Transportation, multiple outbound and inbound travel declarations and health forms are unified under the Philippine One-Stop Electronic Travel Declaration System. Your feedback plays a crucial role in enhancing governance and fulfilling the government's mandate. You can now register your SIM card in the eGov.ph Super App. Be updated on the current events and developments in the nation with the Government App News through the Presidential Communications Office. You can now have your digital PhilSys ID and securely and confidently store your government-issued IDs inside the app. In partnership with the LTO, Filipinos may now have a copy of their digital driver's licenses, accessed and securely stored under the Digital Government ID Wallet. What are you waiting for? Download eGov.ph now, available in Play Store and in App Store. The Technology for Education, Employment, Entrepreneurship, and Economic Development, or Tech4Ed project, transitioned from provision of access to ICT equipment and government services to training under the ICT Literacy and Competency Development Bureau. During this period, DICT entered a cooperation agreement with the International Telecommunication Union and became a part of the Digital Transformation Center's initiative, which aims to support countries in strengthening the digital capacities of citizens, particularly in underserved communities. Under the DTC initiative, the DICT's commitments involve basic digital skills trainings to enhance digital literacy and foster uptake of digital tools among those at the bottom of the social pyramid,
intermediate digital skills trainings to provide users with job-ready skills, improve workplace efficiency, and enhance chances of employability, capacity building for policymakers to design and implement digital skills programs, train the trainer programs on digital skills to ensure scalability and self-sustainability in digital skills capacity development. Currently, there are 3 Digital Transformation Center owned by DICT in the Region 6. They are located in Antique, Pasay City, Iloilo, and DICT Regional Office. These Digital Transformation Centers has been the venue of various training programs aimed at enhancing the skills and knowledge of individuals in the field of information and communications technology. Of training, the DTC also offers other types of services. Let's talk about technology today. Everyone is on the internet all the time, whether it is to buy things, learning a new skill, watching news or events, and even the processing of government transactions. Having an online presence is a must these days. Thus, we from the DICT present to you why your agency needs a website. We, at the Department of Information and Communications Technology, bring you the opportunity to be known to the whole world and promote your municipality by providing you the Government Web Hosting Services, or GWHS. GWHS is based on Executive Order Number 39, Series of 2013. For migration of government websites, and Executive Order Number 2, Series of 2016 for freedom of information. We aim to provide free .gov.ph domain name, registration, and web hosting services to all NGA, GFIs, LGUs, SUCs, interagency collaborations, and GOCC. Your domain name is your unique web address for the whole world to access your public information and promotions. How cool is that? How to avail. But how can you avail? Depending on your needs, we have plenty of options. These are the forms you need to fill out. The first one is for domain name registration, which will give you your municipality.gov.ph web address. The next one is for DNS hosting service that will host your web address for it to work. The third one is for web hosting service, which will host the content of your website. For a case scenario, you can reach out to our provincial or regional office near you to help you with what form or combination of forms you need for your application. You can also download the application forms through this QR code. Technical training. You don't have a technical IT staff? Don't worry, we got you covered. Even your non-technical staff can create your website by joining our free government web template training.
We also contact LGUs and other qualified government entities to conduct the on-site training in just one event. Mayad nga adlaw, Kapis, and welcome to another episode of PA Kapihan, your trusted source for news and in-depth discussions on the issues that matter most in our community. I am Hilary B. Francisco, your host. Today, diving into a topic that touches all of us, the technology and the internet. From our daily lives, communications to online schooling, business, and even government services, ICT, or Information and Communications Technology, has become an integral part of our lives. And that's exactly why we invited our friends from the Department of Information and Communications Technology, or the DICT. And they are here to share about their mandate, programs, and how this can benefit us in our province. And because sa subong nga panahon, daw hindi na kita makabuhi kung wala sang internet, sang wifi, or sang gadgets kag signal. Pero ang manami sina, may ara kita nga ahensya sang gobyerno nga naga-focus para mapaayo ang serbisyo sang ICT kag para maprotektahan man kita sa mga online threats. Ang DICT, and joining us today is the Department of Information and Communications Technology, CAPI's Provincial Head, Engineer Lorwell Onglactog. Good day, sir. And with him is the Project Development Officer, at the same time, the Information Officer of DICT CAPI's, Ms. Chini Antoinette Arcilia. Good day, ma'am. And also with us today is the DICT Planning Assistant, Mr. Gray Guan Barana. And again, sir, good day sa inyong tanan nga ari diri subong. So can we have a short opening statement lang or pagpanamyaw sa ating mga viewers? Thank you, ma'am. Mayad nga adlaw, ma'am Lorraine. Mayad nga adlaw sa PIA. Kag mayad man nga adlaw sa aton mga media friends kag sa tanan nga nagapalamati kag nagatanaw sining programa. Kag ginakuan ko niya ang oportunidad nga magpasalamat sa PIA led by Sir Alex Lumaki sa ini nga oportunidad nga ginatag sa amon nga ma-inform ang komunidad kag ang bilog nga probinsya sang Capiz sang amon nga serbisyo kag programa sa liwat. Mayong adlaw sa tanan. And thank you man sir for allowing us to conduct an interview of you today. Kay actually amo ni ang do medyo una nga nagka-sit and interview ang aton nga mga media friends diri sa Capiz with the DICT. So sir, para mas makilala sang tanan kung ano bala ang Department of Information and Communications Technology, pwede mo ni ibala ma-istorya sa amon or mahatagan kami sang gist kung ano ini kag kung saan ini na officially established. So, ma'am, thank you. Antes panatukod ang Department of Information and Communications Technology, ang ICT sang pungsod ginahandle sang Department of Transportation and Communications para sa komunikasyon kag iban pang councils para sa plano kag polisiya. Sang 2024 natukod ang Commission of Information and Communications Technology nga mo ang nagaplano kag naga-implementar sang ICT programs sang aton nga pungsod. Pero sang 2011 ginabulis ang CICT kag balin ang trabaho sa ICT office nga under sa DOST
padayon ang panawagan para sa isagid ka departamento kag nga para matutukan ang ICT. Gani sang Mayo 23, 2016, napirmahan ang Republic Act 10844 o kon DICT Act kag sang Hunyo 9, 2016 porman nga natukod ang DICT. Ang DICT ang unang ahensya sang gobyerno nga nagaplano, naga-develop kag naga-promote sang programa sa ICT sa bilog nga pungsod. Diri sa Region 6 may ara kita sang regional office sa Iloilo City kag may provincial field office nuan sa Aklan, Antique, Guimaras, Pasig City, Negros Occidental, kag diri sa Capiz ang amon nga provincial office ara sa President Ruas, Capiz. These provincial offices bring the ICT programs closer to the people, making sure nga bisan sa kabaryuhan ang ICT services kag training are accessible. Thank you, ma'am. Okay, so thank you, good engineer. No? Kag subong naman is istoryahan ta naman ang mga programs sang DICT sa on the ground. So, Ms. Cheney, ano ang mga flagship programs kag projects sang DICT nga currently gina-implement kag particularly diri sa probinsya sang Capiz kag paano ini nga mga programa kag mga proyekto makabenepisyo sa aton nga mga pumuluyo in terms of service and opportunities? Thank you, Ma'am Pia. Mayong hapon sa tanan, no? Sa tanan nga viewers and listeners. So, ang DICT, madamo ni siya sang mga flagship programs, aktibo kit kag ginatuman diri sa Capiz kag sa bilog nga Western Visayas. Una, may ara kita sang ILSTB or ICT Literacy and Competency Development Bureau nga ini siya ang training arms ng DICT nga naga-focus sa digital literacy, ICT competency development, or capacity building. So, sa ILCDB, nagahatag kami sang face-to-face digital literacy training. No? So, damo ini siya nga mga training courses. Una, may ara kita sang Microsoft Productivity Tools such as Word, Excel, and PowerPoint, Computer Essentials, Networking Essentials, Computer Troubleshooting, Graphics Design using Canva, Graphics Design using Adobe Photoshop, Photo and Video Editing, 3D Model Designing using SketchUp, kag madamo nga pangaiban. So, kadamo nga mga trainings ang gina-offer namon when it comes to digital literacy training. So, ini siya nga mga digital literacy training, may tatlo ni siya ka level, no? May ari ini siya sang basic, intermediate, kag advanced. So sa mga participants or sa mga pamuluyo nga gusto mag-abay sang ini nga training, kung wala sila sang prior knowledge, ang amon sini ginahatag ang basic level. So kung may knowledge na, kag gusto ma-improve ang skills, amon ginahatag intermediate to advanced. Okay? And then maluwas sa face-to-face trainings namon, may ara man kami sang online information session or webinar. So may ari ini siya nga mga training courses nga data privacy awareness, Learn ChatGPT for government workforce, Internet of Things in Smart Cities, software development and design thinking, cybersecurity awareness, kag madamo pa nga iban. Ini siya nga mga online information session para ini siya sa mga government workforce. Actually, pwede ni siya conduct maskin face-to-face, depende na sa request ng aton nga mga participants or stakeholders. Okay? So maliban na sa digital literacy training kag webinar or online information session, by the way, atong digital literacy training, ayas na nga duration, usually is 3 days. And then ang online information session at 2 to 3 hours since online lang man na siya and more on theories kag wala na siya hands-on. And then, may ara man kami sang malawig nga duration, muna ginatawag namon nga digital workforce through ICT Academy, no? So, dami kami sinisang mga courses man. May ara kami sang web content management using WordPress. May ara man kami mga photography and video editing, cybersecurity, digital governance, and madamo pa nga iban.
So ini siya mga usually 5 days ni siya or above ini siya nga mga training. Okay, so maliban sa mga training no, ginahatag sang DICT through the ILCDB program, may-ari man ng LCDB nga ginapatuman diri sa Capiz no, ag sa bilog nga Western Visayas nga ICT Specialist Proficiency Examination. So ini siya nga examination no, may duwa ini siya ka parts. So first may-ari ini siya sang diagnostic examination which is written no, and then ang second part is the hands-on examination. So, ini siya nga examination, open ni siya or pwede ni siya sa mga graduating students sa computer science, information technology or IT, computer engineering or mga allied courses. And of course, pwede man ni siya sa mga IT professionals, no? At sa mga IT-related works ng mga employees. So ini siya, once nga makapasar ikaw sa sining examination, but dapat makapasar ka gid sa both nga examination which is the diagnostic no, kag hands-on. Kay kung hindi ka makapasar sa diagnostic, hindi ikaw maka-proceed sa hands-on. So dapat mapasaran mo ining duwa. So once mapasaran mo ni siyang duwa ka parts sang ICT Specialist Proficiency Examination, makakuha ikaw no sa equivalent sang civil service no professional eligibility. So sa aton nga mga field no like sa akon nga ComSci kag sa mga IT, so if you are an IT professional, so much better gid nga muni ang imo nga eligibility no. Okay? So next, ang na-mention ko kagiina, no, may ara kita sang digital literacy training sa Microsoft Productivity Tools. So, dira sa training ay namon, after na matapos ang participants ang 3 days nga training sa word processing, no, electronic spreadsheet, and multimedia presentation, may ara na sila makuha nga certificate of participation kay since nga nag-participate sila. Pero, maliban sina, no, kung gusto gid nila maging certified, may ara kami na ang DICT no through ILCDB program nga gina-offer nga ICT user assessment o ICT user examination. So bali ang iya sini nga purpose no ma-evaluate no ang competency no sa mga examinees for Microsoft Productivity Tools. So kung makapasar diri ang mga examinees or takers, magka-claim na sila sang certificate of proficiency sa Microsoft Productivity Tools. Okay. Okay. So ang ILCDB, may-ari pa ni siya another component which is the Spark Technical Training. So ang Spark Technical Training no, damo man ni siya mga courses no, usually for freelancing ni siya. So first may-ari kami sang General Virtual Assistance, social media marketing, graphics design using Canva, graphics design through Photoshop and Adobe Illustrator, and may ara man kami sang courses nga para sa PWD which is the General Transcription no. So ini siya nga initiative nag-train sa mga participants no for freelancing skills no. So amo ni ang program nga naga-target hindi lang sa professionals but also sa mga out of school youth kag unemployed nga magusto mag-level up kag mag-start sang ilang nga online career. So may ni siya kanami ang ILCDB programs ang DICT kay damo-damo gini siya sa mga free. Take note no, free lang gini siya tanan ang mga trainings nga gina-offer. Okay? But regarding gali sa examination, ang diagnostic examination is free lang ni siya. Pero once makapasar ikaw sa diagnostic examination, makuha na ikaw sa hands-on, may bayad siya for student 300 and then for the professional 500. Okay? So pareho man bala sa civil service nga kung makuha ikaw sa exam, may ara man siya sang bayad. Okay? So next, may ara man ang DICT sa Tech for Ed no or DTC nga program. So ang Tech for Ed stands for Technology for Education, Employment, Entrepreneurs, and Economic Development. And then ang DTC, nag-stand siya as Digital Transformation Center. So ini nga mga centers nagahatag sa ICT-enabled services kag livelihood opportunities para sa mga communities. Labi na gid sa mga sa mga
underserved communities, sa mga mga far-flung areas, sa remote areas. So kung gina-encourage ko bala ang ara nga mga people, no, nga mga tao sa layo or sa mga remote areas, open gid ang Tech for Ed Center nga mag-cater sa inyo, no, para mag-avail sa services. Kaya pwede ka mo maka-access ang free wifi, makagamit ka mo sa amon nga mga computer units, no, kag laptops. So diri bala sa Capiz, may-ari kita sa mga active, no, nga centers, no. So una, may-ari kita sa Ponte Vedra Tech for Ed Center sa Ponte Vedra, Barangay Takas, Ponte Vedra, Capiz. So welcome ina sa tanan, hindi lang para sa taga Ponte Vedra, para gid sa tanan. So kadto lang kamo dito para mag-avail man sa ilang services. And also, ang Tapas, may ara makita dito Tech for Ed Center nga mismo gid sa ilang munisipyo. And then ang Panitan, which is under renovation pa. So kung once nga ma-establish na gid nila ang ilang building, welcome man ang tanan nga magkadto sa center nila kay naga-offer man sila sang services nga makahatag again sang free wifi, no, maka-avail gamit man sang ilang mga units kag maka-avail man sang mga other services nila. And of course, no, sa office namon diri sa Capiz nga DICT Capiz Provincial Field Office sa President Rojas, no, welcome gid ang tanan nga magkadto kag mag-avail sang amon services. And no, kami mismo nga mga DICT Capiz employees, kung need ninyo assistance, willing gid kami mag-assist sa inyo, no, kung magkadto kamo sa amon office. Kung for example, since nga may ara kami sang IGOB na bala nga program, nga no, nga kung wala pa gid man ang iban, kung gusto mag-register, pwede kami ka-assist. May ara man kami PNPKI, nga kung gusto man mag-avail, pwede man kami maka-assist. Pero that actually, ina siya nga mga program, later pa na siya i-discuss. Pero kung need na siya sang assistance nga mga muna nga program, pwede gid kami maka-assist mismo nga mga empleyado sang DICT Capiz. Okay, so again, ma'am, no, pwede lang sila makakadto dito sa inyong office or pwede man sila makakontakt sa inyong mga Facebook page. Okay, so kadamo kalinhos ang mga programs and services ang DICT. So now, Sir Ray, no, one of the biggest concerns subong sa aton, nga, especially digital era na kita, is ang online threats and ang scams. So almost every week, may mga nabalitaan kita nga mga nabiktima sa mga scammers. So ano mga steps nga ginaobra or gina-undertake sang DICT to promote cybersecurity awareness and to protect the public? Okay, thank you Ma'am Pia, no, sa pamangkot. So tama gid ma'am ka rampant, no, ang online threats and scams subong panahon. So damo pa kabiktima sini, no. So kami sa DICT, we are taking proactive steps, no, para ma-address ang ini nga issue. Una, nagakanda kami sa mga cybersecurity awareness training, especially sa mga LGUs, school kag sa mga private groups. Both ano ni siya, online and face-to-face. So dire gina-educate namon ang public on how to spot sa mga phishing attempts, online fraud, and other cyber threats. So kag nagahatag man kami, no, sa mga best practices, no, para protektahan nila ang ilang kaugalingon kag ang ilang organization sa mga cyber threats kag sa mga scams. Ikaduha, through sa among Cybersecurity Bureau and sa regional offices, no, nag-release kami sa mga advisories and guidelines to help individuals and organization to strengthen sa ilang mga defenses nga malikawan ang mga cyber threats. Okay, next is also, no, may ara kita sa law regarding cybersecurity. So we have the Republic Act Act number 10175 or the Cyber Crime Prevention Act of 2012. So kami sa DICT, nag-celebrate kami sa Cybersecurity Month on the month of October. So malapit na lang siya. So madamo kami ng mga activities and programs, no, during isang month nga ini in order to have sang amon nga advocacy to be cyber safe. And kag susubong, no,
Kaya ang cybersecurity is not a shared responsibility. So dapat maging alerto kita and protektahan naton lalo na gid ang aton nga mga personal information. Okay, just to wrap up ang aton nga sini nga first part sa sini nga kapihan, no. So, engineer, for those who are listening right now and might be interested to take part or to avail ang mga services sang DICT, ano bala ang mga opportunities nga pwede nila ma-explore kag kung paano sila makasulod or maka-access sa inyong mga programa? Ang DICT nag-offer gid sang madamo nga oportunidad. Pwede gid sila maka-join sa amon nga digital literacy training nga libre na kag magamit sang iGov app nga para sa faster transactions for communities. Pwede sila makipag-collaborate sa amon para matagan sila sang ICT trainings kag connectivity projects nga para sa ila constituents. Para sa mga organizations, no, sa schools kag sa MSMA, pwede sila ka mag-avail sang amon nga PNPKI services para sa secure transactions kag maka-join man sila sa IIDB programs nga ginasuportahan sang ILC nga ginasuportahan sang amon nga IIDB nga bureau. Okay, no, so thank you so much, engineer, and ma'ams and sirs, no, for joining us today, no, for sharing the DICT's programs and services. Kag manami man pamatian nga may ara kita nga government agencies nga nagapanguna sa nga mas ma-digitalize ang aton nga pungsod kag mas masigurado nga protektado kita sa online. And that's it, guys. Before kita mag-proceed sa questions from our viewers, we will have a short break. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Police Captain Abdon Eddie Mateo, team leader ng RPSB Team Right na na-assign dito sa Barangay Right, Tapas Capiz. Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa DICT sa pag-provide sa amin ng aming request. Dati po nang dumating kami dito sa barangay na ito, napakahirap po ng koneksyon. Wala pong signal ang cellphone at ang internet. So, isa po sa naging problema namin ang aming connection para sa aming mga reports. So, napag-isipan po namin at yun ang kailangan talaga ng barangay. So, dahil po sa DICT, nag-conduct ng seminar dito, naipaabot po namin ang aming hiling at kami po ay taos-pusong nagpapasalamat dahil ito po ay napagbigyan. At sa ngayon po, na-install na ang pre-public wifi ng DICT at sa ngayon po, nagbe-benefits na po kami at ang mga mamayan po, lalo na ang mga estudyante na pumupunta dito sa gym para makapag-avail ng pre-internet connection. Dati po, napakahirap talaga ang signal. So sa ngayon po, nagpapasalamat kami na mayroon na po tayong pre-public wifi dito sa Barangay Right. Maraming salamat po. Sa mga organizers, sa ilang person, pasalamat din tanan. Bilang barangay secretary, hindi na po yung oportunidad na minatag nyo sa amin na maka-training kami sa digital literacy on Microsoft productivity, sa Word, Excel, PowerPoint, at the same time sa cyber security. Direya mo na ibaluan kung paano magamit sa ibang na pictures kag iban pa ng mga tools nga amon tinangganon sa amon na pangadlaw-adlaw ginahimo sa amon barangay. Kag klima namon na ibanan kung ano namon gamito na protektahan ang mga sensitive nga data para sa amon mga kaugalingon ug subuman sa amon barangay. Ang amon mga natunan sa siningatyon
amon gid gatimuan nga may padayon para maabot namon ang handog namon nga mapaayo ang mga record keeping kag administratibo nga bulaton sa among barangay. Sa mga organizers, lecturers, and research persons, madamong salamat sa inyo tiol kag sa inyong pulig sa paghatag sa amon sa kalam nga amon magamit sa amon adlaw-adlaw nga obligasyon sa among barangay. Ginakalipay man namon ang inyong patience sa pagtudlo sa amon bisan nga sa amon part mabudlay pero kamo tagyapon nagagiya sa amon para mapanan ang amon mga obligasyon kung paano namon gamiton ang digital tool. Madamo din sa salamat. Topics. May mga moments na nagaduda ako kung makasulod bala ako. Labi nga kay bag-o ini nga field para sa akon. Pero samtang nagapadayon ang training, nakita ko gid kung paano ka supportive kag helpful ang mga facilitators. Labi na gid si Sir Romel nga klaro kag hapos ang pag-explain sa mga lessons. Sa iban, sa akon, iban din. Ang mga activity sessions kag hands-on practices dako gid nga bulig kag epektibo. Hindi lang kami nagapamati kundi gina-practice gid namon ang mga natun-an halin sa sample download, pag-create sa website, page management, plugin installation, hasta sa pag-design sa layout kag pag-manage sa content gamit ang WordPress. May mga moments na nabudlayan ako, labi na sa pag-intindi sa mga technical steps, pareho sa CSS. Pero tungod sa maayo nga paggiyahan sa among trainer nga si Sir Romel, kag sa suporta sa mga co-participants ko man, na-overcome na ang mga challenges, amat-amat ko man natapos ang mga tasks with success. This 5-day training really boosted my confidence. Na-realize ko nga somehow, kaya man gali mag-manage sa website kag makabulig sa digitalization sa among opisina basta may practice kag dedication. Dako gid ini nga oportunidad para sa akon personal growth, sa akon manupod diri sa LGU kag para man sa pag-uswag sang serbisyo sa tanan nga LGUs. Sa liwa, madamo gid nga salamat sa tanan sa DICT Region 6, DICT Capiz, Engineer Loyel, Sir Romel, Ma'am Chini, Sir Ray, kag sa akon fellow participants sa sini nga meaningful kag makahatag sang dako nga kahulugan nga learning experience. Excited gid ako nga i-apply ang mga natun-an ko kag magpadayon sa pag-improve sa sini nga field. As we wrap up this training, let me leave you this quote. A well-managed website is like a well-brewed coffee. Smooth, strong, and keeps visitors away. Thank you very much, ka God bless to all. Okay, so for the feedback, so I think this initiative nga hindi lang nagkulat ang DICT Capiz for the end user or sa aton yung mga employees to register as lang is po nag-conduct ng training sa aton. And this is also one way nga madali nila mahatag ang or ma-disseminate ang ining project of the ICT. So as far as I know, mga 2016 pa din siya, dapat natin din siya ng mga initiative or ang digital signature na gina-host sa ICT. And so wala din siya naka-gain some traction because of the fact that hindi masyado ginagamit ang ining in our transaction kung saan nagpagamit. Nagkano lang siya siguro, nag-boom lang siya during the pandemic wherein obliged kita magamit transact using digital signature so that ang atong mga transaction would be secure and just worthy siya. So, I think this is a good initiative and of course, ang mga trainers natin, they have given us the knowledge and of course, it's good to hear nga atong gina-mention naman last time sa nagbisitas na sa Capsule
nga kapangita si Presa mo pwede ka na hindi lang sa Windows or sa pwede na sa sila nga iPads or sa mga Android sa tablet, mag-work siya. Because most of our executives, usually wireless na siya doon laptop. Mas comfortable, mas lapit sa tablet ito sa mga cellphone nila to sign our documents. So, mas daming siguro magsusunod na yung mga features of the digital PTI project sa ICT. So, that's all and thank you. We are back. So a gentle reminder lang to our media friends to please state your name and the media entity that you're affiliated with. So for the first question. Good afternoon everyone sa mga taga DICT. DJ Melody from Capridem. Ang akong question is regarding sa job creation naton wala. Ano sina ang mga qualification and sa diin na kamo diri bala sa bilog nga Rojas City kung sino na balang mga naka-train, naka-try sa inyong program? To address sa imong question, ma'am, no? Ang amon nga digital job space training para sa freelancers diri sa Capiz during sang pandemic online training kami. Diri ang mga participants namon diri man sa constituents sang Roas City kag sang ang iban sa Capiz man. So mayara pagid kami nga para sa PWDs province wide man. Nga tanan nga mga PWDs sa Capiz naka-avail sina sang virtual assistance man. With the collaboration sang virtualahan nga naka-base sa Manila. Kag ang Capiz State University no, Capso, Pontevedra, ilang mga graduating students naka-avail man sang graphics designs nga training. Dason, ang sa President Roas, virtual assistance man nga training, naka-avail man sila. Pero ang sa President Roas, exclusive lang sa ilang mga constituents man sa President Roas. And then, face-to-face inasa ma'am ang sa President Roas. And then, ang sa Ibisan, amuman, nakakandak kami dito sa Ibisan, aning face-to-face man ina, virtual assistance man. And then, ang sa Pontevedra, nakakandak kami. Exclusive man sa mga constituents ng Pontevedra. Kag ang may graduates kami subong, nga graduates sang amon nga virtual assistance sa Pontevedra, as of now, ging career yan ang online freelancing nga job. Kay sa subong, daw more than 7 clients na sa abroad nila. Siguro, subong, guro, nag-earn na sa guro mga 40 to 50,000 guro sa online freelancing lang niya. So, mayara pagidang nurse ang profesyon, nag-online freelancing man sa. Dason ang isa, sa may President Roas, si Sir Emerson Tomlos, OFW na sa before, as of now, hari na sa nag-online job na lang siya. Why na sa nagbalik sa abroad? Ako na sa ma'am, thank you. Sir, dira sa inyo nga ng IIDB, na may limit ni siya, sir, ang mga ginabato niyo lang? Oo, ma'am, bali ang kada training namon, good for 25 lang na sa. Kay para matutukan gid sa amon nga RP. Kay kung magsubra man sa 25 man, mabudlay man na sa nga i-manage. Kag isa, may kwan kami, may mga assessment na ma'am sa typing test, dason sa ilang English proficiency, dason may interview na yon.
kay sa regarding sa ilang ICT knowledge. Thank you, sir. Okay, so I think when sir no, ang ipa-discuss na lang kay Ms. Chini ang regarding sa IDDB para mas maintindihan sa ating mga viewers kung ano ini siya. So, thank you, ma'am. No? So, ang IIDB, no? So, ICT Industry Development Bureau ni siya. Ay isa man ka programs ang DICT nga ang iya focus, no? Nga magsuporta sa aton mga freelancers, startups kag SME nga gusto magamit sang ICT para sa trabaho kag negosyo. So ang IIDB may initiative ini siya nga mag-train kag mag-link sa freelancers sa mga digital job platforms. Nga nagakandak man sang ang IIDB sang startup mentorship programs kag nagabulig sa mga SME nga mag-digitalize ang ilang operations. So sa subong no sa Capiz actually offer man kami no mag-conduct sang natawag nga startup awareness caravan usually sa mga schools no. So, ang purpose ni isang Startup Awareness Caravan, so, gina-introduce sa mga students ang fundamentals ng startup, ang importance bala ka startup sa aton nga tech industry. And then, dako ini nga opportunity sa mga students, no, labi na gid sa mga sa mga talented students na, no, mga brilliant minds nga may ara na nga daan nga startup idea. So, ma-develop ina and then ma-train sila through the Startup Mentorship Program. Okay, so thank you. So for the next question, we have from K5. Good afternoon, ma'am. Ang regarding sa disaster, subong panahon nga hindi ta mapaktan ang kalamidad nga nagatupa sa aton nga pungsod, mayara bala sang mga programa ang DICT agud to nga makabulig ini sa publiko, ma'am. Okay, thank you, ma'am. No, so ang DICT may ara man program sa sina no para sina na siyang ginatawag namon nga GECS no or Government Emergency Communication System. So ini siya nga program kay DICT nagasiguro nga may ara kita sang ICT connectivity during disasters kag emergencies. So may ara kita sang mga communication equipment kag mobile operations vehicle for emergency nga may ara sang command center, dispatch unit, off-road motorcycle lagi nagamit sa lugar nga naigo sang kalamidad. So sa GECS, no, bisan may kalamidad, makasiguro kita nga hindi kita madulaan sang communication. So may ara kita sang ICT support, no, sa disaster preparedness and response nga makasave sang lives and properties. Diri, ma'am, sa Capiz, ang tanan gini nga banwa ng may ara na sina, ma'am? Actually bala, ma'am, ang ini siyang program ini siya kag ang mga ini siyang amon nga mga services sa subong ari ni siya sa regional office. So bali ini siya para makagamit gid man no ako maka-request ina ang province. So dapat may ara gid man, ma'am, nga kalamidad nga matabo no. Syempre of course nga request ina pero hindi siya insigida, so dapat mag-request gid anay. And then siguro may i-add si sir. Additional info, ma'am, no, regarding sa communication ta. Ang DICT nag-deploy sang mobile BSAT ara subong naka-station sa aton nga province nga Provincial Disaster Risk Reduction Management Center, no. And then ang isa ara sa may Panitan sa DRR man sang Panitan. Kag ang isa pagid may ara kita sa Sapian. Kay just in case nga may mga municipalities nga needed sang communication sa muwa namon nga pwede na ma-transfer kag ma-utilize sa iban nga municipality nga nanaigo sang aton sang kalamidad gali. Dason ang amon nga mobile no nga MOVE-GECS namon naka-station lang na sa regional office namon. Dason kun sa din nga probinsya nga naigo sang kalamidad, that's the time nga pag-deploy namon. Kung total blackout gid ang communication. Kag isa may standby mobile Starlink pa kami sa office just in case kung may mga kalamidad sa isa ka lugar, pwede man namon deploy na nga unit. Dason ang kag si Congressman Howard Galino para sa information sang tanan, nag-courtesy call sa regional director namon sang first week sang August kag naga-request siya
nga kung pwede maprovidean ang iyang first district sang JIXMUM. Ti hopefully through sa effort niya nga makatilaw man kita diri sa aton nga probinsya. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Okay, so let's have another question from RMN, TYVR. Hi, sirs. Good afternoon, and ma'am. Mumakot lang kami, sirs, and ma'am, ano na ang milestone nga na-reach isang National Broadband Plan ining free Wi-Fi? Di na kita subong. Ano nga mga, let's say, sir, schools diri sa Capiz ang mayara na gidman sining under sa sining nga program? Thank you, ma'am, sa imong nga pamangkot, no. Through sa Republic Act 929, no, ang provision sang free Wi-Fi sa mga public places like sang schools, hospitals, kag sa mga government facilities, no. Diri subong sa province ng Capiz, may aras kita sa Panay sa may Commissioner Luis na ganina nga school, Commissioner Luis Asis nga school, may ara kita da sang free Wi-Fi. Sa may Pontevedra National High School, may free Wi-Fi man kita dira. Sa Pontevedra Elementary School, may ara man kita dira. Sa Panitan National High School, may ara man. Sa Malbog-Lubog Elementary School, may ara man kita da. And then sa Timpas, sa Bilo Elementary School, may ara man kita dira. Kag sa mga iban pagin nga mga schools to sa second district, damo pagid dira nga may free Wi-Fi kita. Kag luwas sa mga schools, may mga hospitals man kita nga may free Wi-Fi. Kag mga barangay halls pagid nga may free Wi-Fi man. Kag sa mga munisipyo, kag sa mga barangay plazas, may ara man kita sang free Wi-Fi. Kag sa President Ruas, may school pagid nga may free Wi-Fi dito. Ang sa Kabog-Kabog National High School, kag sa Domingo Locsin Elementary School, dason sa President Ruas East, kag sa West nga elementary nga eskwelahan, may ara kita nga free Wi-Fi. Kag pati sa PNP sang President Ruas, may ara man kita pagid sang free Wi-Fi. Sir, follow up lang, paano natin gina-determine ang mga places or ang mga munisipyo nga kinanglan butangan sin? Ano pa sunod ni siya or those nga wala? Actually, ma'am, tanan nga eskwelahan kag sa tanan nga munisipyo diri sa aton, target namon ina. Actually, na-recommend na namon ina for free Wi-Fi. Submitted na sa central office namon, kag ang central office namon amo ang approve kag naga-evaluate kag approve kung sino nga mga beneficiary sites ang butangan namon sina. Kay as of now, centralized pa ang amon nga operation. That's why nga tanan nga approval sa mga beneficiary sites didto gid sa central office mahalin. Sir, what about diri sa Capiz, ano ang munisipyo nga daw waay pa ni wala pagid sila sang free Wi-Fi kag need nga mabutangan sa pamatyag ninyo? Like tapas lang mga remote, dala ni sir, mga remote barangays or ano? Actually, ma'am, sa mga remote nga barangays, may iba nga lugar, like sang Barangay Right, Barangay sa Libertad, may free Wi-Fi na dito. Sa may Duran Elementary School pagin, may free Wi-Fi man kita dira. Kag sa Sigma nga mga barangay halls daw halos barangay halls sang Sigma daw may ara na sila tanan nga sang free Wi-Fi. Sir, last na lang diri sa Roa City, sir, nasa Churate nakita sining National Broadband Plan ining free Wi-Fi like ang mga schools? Actually ba ang amon nga National Broadband Plan, no, ang iba na sa compare sa free Wi-Fi. Kaya ang National Broadband namon amo na sa ang gina-propose namon sa 2026 to 2028 nga mag-set up di sang GovNet diri sa siyudad sang Roas City. I-connect namon na sila through fiber. Bali na karing ina ang pag-layout namon kay para just in case may fiber break, hindi sila madulaan sang internet. Okay. Pero ang free Wi-Fi, sir, diri sa Roas City, free Wi-Fi alone daw na-saturate na ang mga schools and including hospitals? Actually, ma'am, wala pa. Bali sa Subong, diri sa
Ruas City. Pero kita da sa may People's Park Subong. Dason sa on September 8 to 9, may install kami sang free wifi sa Olutayan Integrated School. Naka-schedule na. Okay, sige. Thank you, sir. Okay, so next, let's have from Bombo Radio. Okay. Good afternoon, sir, ma'am. No? Bombo Sanimay from Bombo Radio Rojas. Una sa tanan gusto naton may baluan ano ang ginatawag naton no kay Sir Barana nga e-gov application pwede naton mahibaluan ko na ano ang dako nga importansya sini kag kun sino ang makabenepisyo gid sini. So ang e-gov PH application no naga-digitize sa mga government services kapagi sa paggamit sang e-gov PH application kag ang mga platforms no amo ni siya ang nagapadasig para ma-simplify ang mga government transaction. So sa e-gov PH app ginatawag na siya namon nga super app no or one-stop shop sa mga government services, and ang maka-download sini is tanan kita no ano gid kita maka-download sini. So it is available sa aton nga App Store and Play Store no. And so ano-ano ang ara sa e-gov PH application. So may ara kita ang aton nga mobile ID wallet. So digitize na ang aton nga national ID. Also ang aton nga PRC ID, OFW ID and senior citizen ID. So subong may nadugang naman is ang aton nga driver's license. So ara naman siya sa aton nga e-gov PH application. And next is ang ENGA no sa mga national government agencies naton. So good thing no kay ang tanan nga mga government agencies so ara na sa isa ka application. No need ka na mag-browse sa ilang website. So through sa e-gov PH application, so makita mo sila. Okay, so diri na ibaluan naton. Pero paano kita makasiguro nga isa ini ka user-friendly o ko na pwede sa tanan nga idada o kon na sector, sir? Okay, so ini siya, madali lang ni siya gamiton, no? And we have integrated AI naman. So subong, ang AI, no? So dako gid man siya nga bulig. So if may pamangkot ka regarding the e-gov PH application no or bago ka pa lang sa isa ka application, so pwede mo pamangkot si AI. And through madali naman siya, so tanan kita nagagamit naman sa mga phones no. So madali lang siya i-manage ang aton e-gov PH application. Pero sa pila ka mga security features ini makalikaw kita bala sa ginatawag naton nga hacking o kon identity theft, sir? Yes, ma'am. So ang aton nga e-gov PH application so easy secured na siya. So ikaw lang ang maka-access na. So even i-change pass na so through your mobile phone numbers no. So nag-send na siya sang one-time password. And also, hindi lang siya sa text messages, also sa email mo. No? So, muna siya mga security features sa aton nga e-gov application. Kag kita nagapating siguro tanan man nagagamit sa cellphone o ko na pila ka mga social media. Pero syempre may ara kita sa mga naibaluan abi nga mga training o ko na orientation nga para at least mahibalo naton sila kung paano inibalag gamiton sa instructor, sir. Yes, sir. So we have Caravan no? Within this year. So I think this is November. So it is a e-gov PH Caravan no? So there is copies no. So we will educate no regarding sa paggamit sa e-gov application no. So madamo sini nga participants, and also I think it i-live ni siya. So invited man ang mga media sini. So ma-download nato ni siya, sir? Yes, ma'am, ma-download naton. Libre lang ni siya, wala ni siya sang bayad. So it is available sa Play Store and App Store. Okay, sige, thank you. Okay, so for the next question, let's have from XFM Rojas.
Yes, sir. No. Good afternoon, ma'am. Michael Inuslay from XFM Rojas. So, luyag lang namon hibaloon no about sa cybersecurity no. Paano ba ginaprotektahan sang DICT ang sistema sang computer kag network sang aton sining nga gobyerno and of course no ang aton man sining publiko no batok sa mga cyber threats. Okay. So, there is a copies no. We are conducting sa mga cybersecurity awareness training no. Labi na gid sa mga LGUs na hindi pa familiar sa mga cyber threats and scams no. And with the Cybersecurity Bureau manamon so provide man sila sa mga guidelines and mga pahanamdom no kung paano yung protektahan ang isa ka organization or isa ka individual. Okay. Sige sir, tugang ko lang no, follow up ko lang pamangkot no. Ang pagpatuman sang mga pulisiya no kag seguridad sang cyber no para nga mapasanyog naton ang aton sining privacy sang data bala sir. O kag paghatag sang responde no sa mga pagpamahog sang cyber sir. Liwat sir. Okay. Sige, so ang akon bala sir nga buot bala silingon sir no. Sini paano bala naton gid no maamligan ang mga sensitibo nga mga data no kag kalakip diri ang paghimo kag pagtuman sa mga pulisiya sa seguridad sa cyber sir. I think Ma'am Chan may inputs ka. Liwat tawi sir. Okay. Sorry. Sige. I think ang ginanamin niya, sir, is kung paano naton mas maprotektaran ang mga data sa online. Kay of course, may ara nakita, di ba, sa DICT nga Philippine National Public Key Infrastructure nga program. So, ito related sa PNP-KI, no? So, sa mga datas nato, no, especially sa mga government transactions naton, si PNP-KI, no, nagahatag sang secure over sa internet nga transaction. So isa siya sang core nga service nga gina-offer ni DICT no para maprotektahan nato ng mga documents no. Labi na gid sa naga-transfer kita through online na especially sa aton mga communications no sa mga MOAs naton and other mga invitation letter for example. So para ma-implement ini, so kami sa DICT, no, nagakandak kami sa mga trainings, no, user trainings regarding sa PNP-KI. So, sa pag-ano lang, no, regarding sa PNP-KI, no, nag-provide kami sang free registration sini and free issuance sang digital certificate, no, which is equivalent sa digital ID, no. Muna siya ang ginagamit for digital signing sa mga documents no para makasigurado gitita nga authentic ang nagaperma sang isa ka documents. Okay sir, thank you so much. Okay, so thank you so much no. And let's have another question. Of course, ang pinakagwapa nga media. Thank you. Good afternoon everyone. I'm Dali of Today with Dali, Philvision Alto Cable. My question is, if TESDA training for skilled services sa inyo ang digital technology, napakanaming nga programa sa atong gobyerno, but I would like to ask if sa percentage of helping them to find a job, mga ilang percent ang aton nabulig? Do we have a data for that? For all the trainings we have? As of now, wala kami data diri sa amon. Kaya ang in charge namon ara sa regional office namon. Kag sila na ang in charge sa monitoring kung naka-online na amon mga scholars. Number 2 is, I've observed na it's government agencies and schools ang mga training, so at saka may mga online trainings. I would like to know if the NGO, like the Rotary, that Kagawad Kalinga, can also request a training from you, and what are the requirements? Yes, ma'am. Obra lang sila sang request sa amon. Request lang? Request letter lang. For the schedule? Oo. Wala bayad? Libre na sa ma'am para sa and tanan. how long is the training? Depende sa course, ma'am. Training course. Depende sa training course. So usually it's the the 3 basic naton. May 2 days, may 3 days.
May kung sa may araman nga 1 day. Pero kung mga sa freelancing, amun sa medyo lawig-lawig kay daw kuan siya eh. May did gini kay for employment na bini online employment. May kitang 5 days nga face to face and then may 15 days nga online campaign, and then after sa online campaign may ara kitang assessment. Okay. Have you heard about AYS Instant Services? It's an online booking for instant services. Kasi we have MOA with TESDA, and we hope we can also work out for MOA with you sa mga yung mga graduates that makabulig kami sa maghatag trabaho sila through online booking. As of now, wala pa kami sang knowledge regarding sina. We can do that. I mean, we can write a letter for a MOA. Pwede ma'am, pero address ki sa amon nga regional director. Oo. Sa Iloilo. Pero kung may mga, kung wala malang sa mga financial nga involved, pwede sa regional office namon. Pero kung may ara, sa central office ginamon. Kay centralized kami as of now. Pero kung maging regionalized na kami, kay daw kaming naman ang proposal nga mag-regionalize kami. Wala man kami pangaibulig, but we are helping those graduates to have a job online. Yes, ma'am. And last question is, medyo curious lang ako, naman ninyong office dito sa President Rojas, why not in Rojas City? Kay Direct Center. Kaya na ko pa nag-inisip, sir mo. Okay, ma'am. To address na, ma'am, no? Actually, gusto gidya namon nga diri gidya sa Roa City kay para sentro. Kay isa pagid namon da nga programa mo ang National Broadband. Kay mo na gani nga daw delayed ang implementation sa National Broadband kay wala kami di office sa Roa City. Amo na ang isa namon ka problem. Kay actually ang TELOF before may office da sa Kadimahan. Kay ang TELOF naging DICT na mo. Kaya ang Telecommunications Office ang DOTC kag ang National Computer Center gin-merge kag amo na sila gin-form nga DICT. Ay galing ang problem namon sa office namon, wala kami sang mga papers bla ma'am. And that's why hindi kami kakuan diri pero kay dito sa President Roas amon to ya. That's why as of now, dito lang kami nag-office. Malakas lang kamot sa mayor, sa President Rojas, na joke. Isa pa question, sir. Medyo pwede pa ko nasalin ni ma'am. AI, artificial intelligence, no? Ako, I'm curious, kag happy gid ko, kag amazed nga when I write down my name, so di na ako malakat, makadto. When I write down my name, I ask, what can you say about Dali Dolores Alain Buday? I'm so amazed na, baka naman namo sang iyang write-up, no? Nang nakakaloka. Pero, nakakatakot, diba, sir? Yung minsan kita tago-tago, kung ba si magwa ang imong mga sekreto, kag, is there a way you can safeguard your privacy sa AI nga sa inyo, through you? For me lang, ma'am, no? So, dapat siguro, before kita formulate bala sang aton nga context or sang atong question sa ChatGPT or other AI tools. So siguro i-limit naton ang mga words nga hindi gid personal bala sa aton. Kay balaan mo ma'am, once nga nag-generate ikaw dira no sang question, nag-ask ka question sa ChatGPT, mas store niya ginayatanan. So maski dugay, maski na maglipas na mga chimpo ma'am, may copy ginasakay naka-store kita ang data kag may tagatawag kita abi mga digital footprints na subong. So may naa kita abi ka high tech subong ang technology ma'am. Kay curious na ko sa tungan time, sino ko masi friend kami. BFF gali kami. So may naagit siya ma'am. So ano na lang siguro maging clever kag responsible na lang kita sa mga context nga gina-input naton para mag-asat AI tools. How about if you ask, do you know my financial status or my... Makalumabas, no? I'll do that. I'll curious. Sige lang. Actually, ako dito, Dolly, personally, ChatGPT ko man akong self, actually. Pero, magagawa siya ang sa website. Pero for example, ang sa Facebook, kay naka-private akong Facebook. Abo na nga isa mga importante is i-private naman ang aton nga mga social media para mas malesen, maski may digital footprint kita, at least daw mas malesen siya. Kag na-observe ko, kung if you have write-ups with the newspaper, mas nagagwa, mas nababasa nila. Kay siguro, kay
although may the public man ko. But anyway, thank you very much for that. Okay, thank you, ma'am. Okay, so speaking, bala, i-add ko na lang, ma'am and sirs, no, kay naghambal naman si Tita Dolly regarding sa digital footprint and of course subong may mga free wifi naman subong kay may mga connotation abe or mga pagpamati ang ginapatihan sa iba nga kung mag-connect sila bala sa free wifi is ano sila dasig sila maanohan sang scam or sang other threats. So kung is ang free wifi bala nga ginahatag sang DICT safe bala nga gamiton sang aton nga publiko? Oo, ma'am. Thank you sa question, ma'am, no? Yes, ma'am. Once ang mga pamuluyo, no, or kita mag-connect sa amon nga free wifi nga program sa DICT, maghambal gid ako nga secure na, ma'am, kay wala gid kami sinadayon access sa inyo personal information sa inyo cellphone or mga data. Bali, once nga mag-connect kamo, maka-access lang gid kamo sa internet. Wala gid na ginaintrahan ang sulod sang inyo nga cellphone. Wala gid na wala gid kami dira control. Amon lang gid ka makahatag lang gid sang internet connection through sa free wifi program sa DICT. Okay, so thank you, ma'am, no, kay at least subong nasabat na ang mga pamangkot sa talag agkag mga nahadlokan man nga mag-connect sa free wifi. So to end na lang our kapihan, no, can we have a parting statement na lang from our viewers? Thank you, ma'am. Nagpasalamat gid kami sa PIA led by Sir Alex, kag sa aton mga friends sa media, kag sa aton mga nagapalamati subong nga programa, madamo gid nga salamat sa inyo. Kag ang DICT, no, nagapanikasugid nga mahatag ang amon programa kag services nga nagaduso sang digital transformation para sa mahatagan ang komunidad sang probinsya sang Capiz. Sa liwat mayong adlaw kag madamo gid nga salamat. Okay, ma'am, kasi may add pa kamo. Okay, so sa liwat, no, mayong hapon, mayong adlaw sa tanan, no, ay take ko na ni siguro as an opportunity, no, nga magpasalamat kay Ma'am Pia, kay Sir Alex sa pag-imbitar diri sa amon, no, sa ining segments ng PIA Kapihan, no. Kag salamat man sa aton mga media partners. Okay, so so through our DICT programs and projects, no, inahandom gid namon nga mas damo pa kami nga mga oportunidad kag serbisyo nga mahatag sa inyo. So we hope nga may nakuha gid man kamo nga useful nga information sa amon nga gin-discuss subong, no. So again, mayong adlaw sa tanan kag madamo gid nga salamat. Mayong adlaw sa tanan. So I will take also this opportunity to thanks sang PIA, also si Ma'am Pia and Sir Alex Lumake. So for updates, no, sa amon nga mga programs and projects, no, nga gina-offer, pwede ka mo like or follow sa amon nga Facebook page. We have a Facebook page for DICT Capiz Region 6 and DICT Capiz. And also, may ara kami other projects, no? May mga Facebook page man. And so magabilin lang ko sang isa ka tinaga, no? So sa DICT, no? Kasigurado gid kita nga walang iwanan sa digital bayanihan. Thank you. Okay, thank you so much now sa ating mga guests for sharing your valuable insights and to our viewers for joining us in this informative discussion. Kag salamat man sa ating mga media friends nga ari diri subong kag sa nga permi nga nagasuporta sa aton PIA Kapihan. And also thank you man sa PhilVision Incorporated for our technical, sa Capiz Association of Government Public Information Officers, sa kag PIO, kag sa Capiz Provincial Government Communications Group nga ka-partner naton with the PhilVision Incorporated sa ating online broadcast. And we are actually live sa PIA Capiz Provincial Government Communications Group,
kag sa PhilVision Incorporated Facebook pages. And again, special thanks man sa aton PAE Region 6 Regional Head, Ma'am Cheryl B. Amor, and ARHB's Easter Andosa, kag sa aton pag-iid nga partner, ang West Fordel Connect Community Channel, nga nag-air man sa aton PAE Kapihan episode. Sa gihapon, salamat sa inyo nga pagsuporta, kag pagsalig sa amon bilang boses, kag sa pagpaatag sa mga impormasyon para sa tanan. Please do like and share this video, and also please do follow those pages ang PAE Capiz, Capiz Provincial Government Communications Group, kag PhilVision Incorporated, para mas maging updated kamo sa mga kakaratabas sa ating probinsya. As we've heard today, the programs of the Department of Information and Communications Technology are more than just about connectivity. They're about creating opportunities, empowering communities, and keeping every Filipino safe in the digital world. Through these initiatives like free public Wi-Fi, digital skills training, cybersecurity awareness, and accessible online government services, the ICT is helping us bridge the digital divide and move towards a future that is more connected, inclusive, and secure. So this has been PAE Kapihan, bringing you stories and conversations that matter. Again, sa ngalan sang PAE Capiz Information Center with our Government InfoCen Coordinator, Sir Alex Lumaque, this is Pilar B. Francisco. Until next time, stay informed, stay engaged, and take care, Capiznons.